Umabot na nga sa mahigit 50,000 ang kaso ng dengue sa Pilipinas mula Enero hanggang Marso. At kaugnay niyan, iba pang sakit ngayong tag-init na ating inaabangan. Makusap na si DOH Secretary Francisco Duque. Secretary Duque, good morning! Okay, magandang umaga sa iyo, Igan, at sa lahat ng mga taga-subaybay. Opo, ito yung panahon, tama ba tumataas talaga ang bilang ng dengue? Itong taon na ito, every 3 years, nagkakaroon ng peak incidence ng dengue. Opo. At sa mga nakaraan na ating kasaysayan ng dengue, mga maabot ng 200,000 yan, more or less, by the end of the year. So, kinakailangan talaga na sundin ang ating 4S, yung search and destroy, take-early consultation, yung self-protective measures, at saka yung say-yes to selective fogging kung meron ng patunay na meron ng epidemya sa mga komunidad sa loob ng mga 2 linggo. Yung bakuna sa dengue, ano pong sitwasyon natin ngayon? Wala, tinigil natin yan hanggang sa walang maayos na pagsusuri ng dugo para alamin kung nagkaroon ba ng dengue o hindi pa nagkaroon ng dengue noong araw, yung mga bata. Kasi alam mo, sinabi ng Sanofi, nakasasama ito ay para sa mga hindi pa nagkakaroon ng dengue noong nakaraan. Okay, so walang bakuna ngayon sa dengue? Zero. Walang bakuna po ngayon na ina-offer sa ating mga kababayan? Wala, kasi meron tayo na yung taketa, pero kinakailangan talaga yung pagsusuri, yung blood test. Opo. Okay, ngayong tag-init, Secretary, nagbabala ng pag-asa, may sa sobrang init, yung heat stroke. Nako, gaano po kadelikado ito at ano mga posibleng sintomas ito, Secretary? Well, masama ang heat stroke. Pwede ikamatay ito, pero madali naman iwasan. Basta huwag lang tayong maggagawa ng mga kung ano-ano sa ilalim ng matinding sikat ng araw dahil yan ay hahantok sa heat exhaustion. Pagkatapos na heat exhaustion, heat stroke. Ang heat stroke, ibig sabihin 40 degrees centigrade or above ang init ng iyong katawan at pati utak mo apektado. Okay? Ngayon, yung 40 degrees centigrade or above ay talagang masama yan. Ibig sabihin, magkakaroon ka ng organ failure. Yung liver, kidney, yung brain, yung baga, lahat magkakaroon ng multi-organ failure. So, dapat ito ay iwasan at uminom ng maraming tubig, umilag sa matinding sikat ng araw, at piliin ng panahon ng pagkasagawa ng kung ano-ano. Kung mag-exercise, huwag tayo mag-exercise ng 10 to 4 p.m. ng araw dahil yan ang masama. Huwag kayong mag-golf dahil talaga baka ma-heat exhaustion kayo, papunta ng heat stroke. Opo, at bukod sa heat stroke, ano po ang paalala natin sa ating mga nanonood ngayon na mga sakit na dapat bantayan? Well, unang-una, dahil tagtuyot, madaling mapanis din ang mga pagkain. Okay. So dapat ito ay sinisiguro maayos ang paghahanda ng pagkain, maayos ang pagluluto, huwag kakain ng kung ano-ano lang sa tabi-tabi na nilalanaw. At yan ay sigurado, mata-typhoid tayo dyan, hepatitis A, hepatitis B, cholera, at kung ano-ano pa mga infeksyon ng ating bituka at tiyan. So, dapat ito prevention is better than cure, no? So, huwag tayo maging pabaya dahil ang kalusugan, higit sa lahat, ang tunay na yaman. At doon sa mga magpapatuli, no? Ospital lang, klinika, Secretary? Ay, syempre, para siguradong sterile condition at hindi madumi, mikrobyo, kundi magkaroon ng infeksyon, lalong tatagal ang paggaling, no? So, hindi dapat isugal o maging ilagay ang sarili sa alangan. Okay, Secretary, maraming salamat. Good morning. Good morning, maraming salamat, Igan. Health Secretary Francisco Duque.